Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, isang magandang maulang umaga, mga kapatid ko kay Kristo. Ingat tayo dahil may mga lugar na binabaha at ingat tayo sa mga sakit ng leptospirosis, no? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag lumabas ng ating bahay kapag wala namang importanteng lakarin. Kaya sa panahon ngayon, pagninilayan natin ang salita ng Diyos, di ba? Kasi ito isa bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Kahit sa panahon na hindi maganda, ang lahat ng bagay ay ating pasasalamatan sa ating Panginoong Kristo. Hindi lang sa mga mabubuting bagay tayo magpapasalamat, kundi pati na rin yung hindi magandang bagay. Kaya sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, mga kaibigan. Responsibilidad at hamon ng buhay. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang salita ng Panginoon ang siyang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga sa ating lahat at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa unang Tesalonika, Kabanata 4, talatang 16 hanggang 17. Ito po sa Magandang Balita, Biblia. Ito po ang sinasabi dito. Sa araw na iyon, ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay makapagtipon at makapag-aral ng iyong salita.
Salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig at patuloy na paggabay sa aming buhay. Panginoon, sa aming pagninilay tungkol sa The Great Capture, are you ready? Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Tulungan mo kaming maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Alisin mo ang anumang takot, pag-alinlangan, at mga bagay na humahadlang sa aming tunay na pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong nagsisisi sa kasalanan, at pusong tapat sa paglilingkod. Naway ang iyong salita ay maging gabay namin upang mamuhay ng may pananampalataya, kabanalan, pagmamahal at pag-asa habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo ang oras na ito upang kami ay mapalapit sa iyo at higit sa lahat, makilala ka. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan na ngayon ay nababahaan dahil sa patuloy na pag-ulan, Panginoon. Maraming salamat dahil ang ulan ay nakapagbibigay ng lamig ng panahon at nakapagdidilig ng halaman. Bagamat, Panginoon, sobrang tubig, kaya ito po ay nagiging sanhi ng pagbaha sa iba't ibang lugar ng aming bansa, Lord. Naway ang iyong mapagpalang kamay ang siyang madlang sa mga bahang ito at ingatan mo po ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Amen. The Great Capture. Are you ready? Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayon. Ha? The Great Capture. Are you ready? Mga kapatid ko kay Kristo, ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay isa sa pinakamahalagang pag-asa ng bawat tunay na mananampalataya. Sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan, takot, pagbabago at kawalan ng katiyakan, ipinapaalala sa atin ng Biblia na ang ating buhay ay hindi nagtatapos sa mundong ito. May pangako ang Diyos na muling darating si Kristo at titipunin ang kanyang mga tagasunod. Ayon sa unang Tesalonica, Kabanata 4, talatang 16 hanggang 17, sinabi ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay bababa mula sa langit. Bababa mula sa langit. Ang mga namatay na kay Kristo ay bubuhayin. At ang mga nabubuhay na mananampalataya ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Napakaganda, mga kapatid. Para sa mga maraming Kristiyano, ito ang tinatawag na dakilang pag-agaw o rapture. Ngunit higit sa pagiging paksa tungkol sa mga huling araw, ang mensaheng ito ay isang panawagan, mga kapatid, na sa ating kasalukuyang buhay. Hindi lamang tayo tinatanong kung alam ba natin ang tungkol sa rapture. Tayo ay tinatanong, handa ba talaga tayo sa pagdating ni Kristo? Ang pagbabalik ni Kristo ay isang pangako, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ating pananampalataya ay nakasalig, nakasalig sa pangako ni Jesus na siya ay muling darating. Ayon sa Juan
Kabanata 14, talatang 3, sinabi niya, ako'y muling darating at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Diba? Napakasarap, mga kapatid ko kay Kristo. Napakahalaga ang pangakong ito sapagkat ipinapaalala nito na hindi ang mundo ang ating huling hantungan. Maaring maraming bagay ang ating pinaghihirapan ngayon, mga kapatid. Maaari tayong makaranas ng problema sa pamilya, kakulangan sa buhay, sakit, kabiguan, pagtataksil, kalungkutan, o mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi ang katapusan ng kwento. May darating na araw na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Kaya ang Kristiyano ay hindi nabubuhay lamang sa kung ano ang nakikita niya ngayon. Nabubuhay siya sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. Maaring hindi natin alam kung kailan eksaktong darating si Kristo, ngunit alam natin na ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Ang tanong ay hindi kailan, kundi handa ka na ba? Di ba? Hindi kailan, kundi handa ka ba? Maraming tao ang interesado sa mga pangyayari tungkol sa katapusan ng panahon. Nais nilang malaman kung kailan mangyayari ang rapture. Ano ang mga palatandaan? Ano ang mangyayari pagkatapos nito? At kung gaano na tayo kalapit sa katapusan. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay maaaring pag-aralan. Ngunit may isang tanong na mas personal. Kung dumating si Kristo ngayon, kapatid, handa ka ba? O handa ba ako? Mas personal na tanong yon, di ba? Ito ang tanong na dapat nating pag-isipan, mga kapatid ko kay Kristo, mga kaibigan. Minsan, masyado tayong abala sa paghahanap ng mga palatandaan sa mundo. Ngunit nakalimutan natin tingnan ang kalagayan ng ating sariling puso. Maaari alam natin ang maraming Bible verses, ngunit kumusta ang ating relasyon sa Diyos? Maaring regular tayong dumalo sa ating pananambahan, ngunit tunay ba nating sinusunod si Kristo? Maaring marami tayong ginagawa sa iglesia, ngunit may pagbabago ba sa ating buhay? Maaring sinasabi natin tayo ay Kristiyano, ngunit ang ating pamumuhay ba ay nagpapakita ng pananampalataya? Ang tunay na paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo ay hindi lamang kaalaman tungkol sa propesya. Ito ay buhay na nakasuko sa Panginoon. Ang paghahanda ay nagsimula sa pagsisisi, kapatid. Kaibigan, nagsisimula sa pagsisisi. Kapag naririnig natin ang salitang paghahanda, maaaring iniisip natin ang mga bagay na kailangan nating gawin sa labas. Ngunit ang pinakamahalagang paghahanda, kaibigan ko kay Kristo, mga kapatid ko kay Kristo, ay nagsisimula sa ating puso. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao, sa Diyos. Kaya kailangan nating lumapit kay Kristo ng may tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagsasabi ng patawad, Panginoon. Ang tunay na pagsisisi ay pagkilala na tayo ay nagkamali. Pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik
sa Diyos. May mga bagay na maaaring matagal na nating kinikimkim sa ating puso. Ang galit, ang inggit, sama ng loob, kayabangan, kasinungalingan, pagnanasa, kasakiman, o anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Minsan, sinabi natin, ganito ba? Ganito na talaga ako. Diba? Ganito na talaga ako. Ngunit mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon na manatili sa dati nating kalagayan. Tinatawag niya tayo upang lumago sa kabanalan. Kaya habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, dapat nating itanong, ano ang kailangang baguhin ng Diyos sa aking buhay? Hindi natin alam ang araw at oras. Ayon sa Mateo, talatang 24, kabanata 24, talatang 36, malinaw na sinabi ni Jesus na walang nakaalam ng araw at oras ng kanyang pagdating. Ito ay isang mahalagang paalala, kapatid. Isang mahalagang paalala laban sa pagtatakda ng petsa o paghula. Hindi natin kailangang malaman ang eksaktong oras, kapatid. Ang kailangan natin ay maging handa sa lahat ng oras. Isipin natin, ang isang taong naghihintay sa isang mahalagang bisita. Kung alam niya ang eksaktong oras ng pagdating, maaari niyang ipagpaliban ang paghahanda hanggang sa huling minuto. Di ba? Ngunit, kung hindi niya alam kung kailan darating ang bisita, kailangan niyang maging handa palagi. Ganon din ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya hindi natin dapat sabihin, mamaya na ako magsisi, bukas na ako maglilingkod, sa susunod na lang ako mananalangin, kapag matanda na ako, saka ako magiging seryoso sa Diyos. Hindi natin alam, kapatid, kung gaano karami ang ating bukas. No? Hindi natin alam kung gaano karami ang ating bukas. Ang mayroon tayo ngayon, kaya gamitin natin ang araw na ito upang lumapit sa Diyos. Ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ay hindi dapat magdulot ng takot lamang. Kapag pinag-uusapan ang mga huling araw, may mga taong natatakot. Natatakot sila sa paghuhukom. Natatakot sila sa kamatayan. Natatakot sila sa mga mangyayari sa mundo. Ngunit, mga kapatid, para sa taong tunay na nagtitiwala kay Kristo, ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi lamang mensahe ng takot. Ito ay mensahe ng pag-asa. No? Mensahe ng pag-asa. Ayon sa unang Tesalonika, kabanata 4, talatang 18, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't mang-aliwan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng salitang ito. Napakagandang nito, mga kapatid. Di ba? Napakaganda. Ang mensahe tungkol sa pagbabalik ni Kristo ay dapat magbigay ng lakas ng loob. Bakit? Bakit? Dahil ang huling salita ay hindi kamatayan. Hindi kamatayan. Ang huling salita ay hindi kasalanan. Ang huling salita ay hindi paghihirap.
Ang huling salita ay kay Kristo. So, para sa mga kay Kristo, may buhay na walang hanggan, may pag-asa, may muling pagkabuhay, may pakikipag-ugnayan sa Panginoon magpakailanman. So, ang tunay na paghihintay ay may kasamang paglilingkod. Hindi ibig sabihin na dahil hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo ay wala na tayong gagawin. Meron, mga kapatid. Di ba? Sa katunayan, ang tamang paghihintay ay aktibong paghihintay. Habang naghihintay tayo, mga kapatid, tayo ay naglilingkod. Habang naghihintay tayo, tayo ay nananalangin. Habang naghihintay tayo, tayo ay nagmamahal. Habang naghihintay tayo, tayo ay nagpapatawad. Habang naghihintay tayo, tayo ay nangangaral. Habang naghihintay tayo, tayo ay gumagawa ng mabuti. Habang naghihintay tayo, mga kapatid, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa buhay ng iba. Buhay ng ibang tao. Hindi tayo, kapatid, iniligtas upang tagamasid lamang, ha? Maging tagamasid lamang. Hindi tayo iniligtas upang maging tagamasid lamang. Iniligtas tayo upang maging mga saksi ni Kristo. So, ang bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos ay isang pagkakataon upang maglingkod. May mga tao pa rin kailangang makapakinig. Habang iniisip natin ang dakilang araw, mga kapatid, dapat din nating isipin ang mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Maaring mayroon tayong kapamilya na malayo sa Diyos. Maaring may kaibigan tayong walang pananampalataya. Maaring may katrabaho tayong dumaraan sa matinding problema. Maaring may kabataang nangangailangan ng gabay. Maaring may taong nakikita nating masaya sa labas, ngunit sa loob ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Tayo ay maaaring maging paraan ng Diyos upang maipakita sa kanila ang kanyang pag-ibig. Kaya ang tanong ay hindi lamang, handa ba ako sa pagbabalik ni Kristo? Dapat din nating itanong, kapatid, may ginagawa ba ako upang matulungan ang iba na makilala si Kristo? So, ang mabuting balita ay hindi lamang para sa atin, mga kapatid. Ito ay para sa lahat. Ang mundo ay hindi dapat maging ating pangunahing sandigan. Ang pagbabalik ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lang. Pansamantala. Maaari tayong magkaroon ng magandang bahay. Maaari tayong magkaroon ng magandang trabaho. Maraming pera. Mataas na posisyon. Magandang pangalan. At maraming ari-arian. Ngunit, kapatid, o kay Kristo, kaibigan, lahat ng ito ay maaaring mawala. Walang anumang bagay sa mundo na permanenteng pag-aari natin, kapatid, o kaibigan. Kaya hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang magplano, mag-ipon, at magtagumpay. Ngunit, kapatid, hindi dapat maging Diyos ang mga bagay na ito. Kapag dumating ang araw ng ating pagharap sa Panginoon, hindi natin madadala ang ating kayamanan, kaibigan. Hindi natin madadala ang ating kayamanan. Ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang ginagawa ko para kay Kristo?
At higit sa lahat, ako ba ay kay Kristo? So, ang banal na pamumuhay ay bahagi ng paghahanda. Kung tunay nating hinihintay si Jesus, dapat makita ito sa ating pamumuhay, mga kapatid o mga kaibigan. Ang ating paghihintay ay dapat magbunga ng kabanalan. Dapat tayong maging maingat sa ating pananalita. No? Dapat tayong maingat, maging tapat sa ating mga gawain. Dapat tayong maging mapagmahal sa ating pamilya. Dapat tayong maging mapagpatawad sa mga nakasakit sa atin. Dapat tayong umiwas sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi tayo namumuhay ng banal upang bilhin ang ating kaligtasan, mga kaibigan o mga kapatid. Tayo ay namumuhay ng banal dahil tayo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. So, ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay kapangyarihan upang mabuhay para kay Kristo. Ang pinakadakilang pangako, mga kapatid, mga kaibigan, makakasama natin ang Panginoon. Iyon ang pinakadakilang pangako, yung makakasama natin ang Panginoon. Ang pinakahangahangang bahagi sa unang Tesalonica, Kabanata 4, talatang 17, ay ang pangakong makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ito ang tunay na puso ng ating pag-asa, mga kapatid ko kay Kristo. Mga kaibigan, hindi lamang tayo naghihintay ng isang pangyayari. Hinihintay natin ang isang persona, si Jesucristo. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon, siya ang ating pag-asa, siya ang ating kapayapaan. At sa huli, siya ang ating makakasama magpakailan. Napakasarap, Panginoon. Napakasarap, mga kapatid ko kay Kristo, na makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Di ba? So, kapag nawala ang lahat ng bagay sa mundong ito, mga kaibigan, si Kristo ay sapat na. Kapag natapos ang ating paglalakbay dito sa lupa, si Kristo ay naghihintay. Kapag dumating ang araw ng kanyang pagbabalik, ang tunay na sa kanya ay makakasama niya magpakailanman. Mga minahal na kapatid ko kay Kristo, ang dakilang pag-aagaw ay hindi lamang isang doktrina na dapat pagtalunan. Ito ay isang mensaheng dapat magbago sa ating pamumuhay. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Diba? Hindi natin alam. Ngunit, alam natin na darating siya. Hindi natin alam ang oras o araw. Ngunit alam natin na ang kanyang pangako ay tiyak. Kaya habang naghihintay tayo, mga kaibigan, mga kapatid, huwag tayong mamuhay ng pabaya. Huwag nating ipagpaliban ang pagsisisi. Huwag nating ipagpaliban ang pagpapatawad. Huwag nating ipagpaliban ang paglilingkod. Huwag nating ipagpaliban ang pagbabahagi ng mabuting balita. Huwag nating ipagpaliban ang pagbabalik loob sa Diyos. Ngayon na, mga kapatid ko kay Kristo, o mga kaibigan, ngayon na ang panahon upang lumapit kay Kristo. Kung ikaw ay nanghihina, kapatid, kaibigan, bumalik ka sa Kanya. Kung ikaw ay naliligaw, bumalik ka sa Kanya. Kung ikaw ay may kasalanang kinikimkim, dalhin mo ito sa Kanya. Kung ikaw ay nasasaktan, ibigay mo sa Kanya. Kung ikaw ay natatakot sa hinaharap, magtiwala ka sa Kanya.
kung ikaw ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Maghintay ka ng may pananampalataya, ng may kabanalan, at ng may pag-asa. Sapagkat ang pinakamahalagang paghahanda, kapatid, kaibigan, ay hindi ang malaman natin ang lahat tungkol sa mga huling araw. Ang pinakamahalagang paghahanda ay ang maging tunay na kay Kristo. Tunay na kay Kristo. Kaya sa pagtatapos ng ating pagninilay ngayong umaga, mga kaibigan, itanong natin sa ating sarili, handa na ba ang puso ko? Ha? Handa na ba ang puso ko? Tapat ba ako sa Panginoon? May kasalanan ba akong kailangang pagsisihan? May taong kailangan kong patawarin? May gawain ba akong dapat kong gawin para sa Panginoon? May taong kailangan kong abutin ng mabuting balita. At higit sa lahat, mga kaibigan, ha? Kung dumating si Jesus ngayon, kaibigan, handa ba akong salubungin siya? O handa ba tayong salubungin si Jesus? Naway matagpuan niya tayong hindi natutulog, mga kaibigan. No? Hindi natutulog sa pananampalataya, kundi gising, nananalangin, naglilingkod, umiibig, at nanatiling tapat. Ang Panginoon ay darating. Ang Panginoon ay darating. Kaya tayo ay mamuhay na handa. Maranatha, halina, Panginoong Hesus. Nanalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa iyong salita at sa mensaheng aming napakinggan tungkol sa dakilang pag-agaw. Handa ka ba? Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay ng laging handa sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Linisin mo ang aming mga puso sa anumang kasalanan. Alisin ang aming mga pag-aalinlangan at palakasin ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming maging tapat sa pananalangin, pagsamba, paglilingkod, at pagbabahagi ng mabuting balita. Tulungan mo kaming patawarin ang mga nakasakit sa amin at magmahal sa aming kapwa. Habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, naway hindi kami maging pabaya, kundi maging mapagbantay, matatag, at tapat hanggang wakas. Panginoon, kapag dumating ang araw na kami ay iyong tawagin, naway matagpuan mo kaming handa at nanatiling nakakapit sa iyo. Maranatha, halina, Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.